Amen? Hallelujah. So, humble service, powerful witness. Mapagkumbabang paglilingkod, makapangyarihang patutuo. Amen? Kung tayo po ay maging isang humble na lingkod ng Diyos, ito po ay isang maging matibay at malakas na patutuo para sa iba. Araw-araw po binabasa ng mga kasamahan natin, maging sa family, sa community, binabasa nila yung buhay natin. Amen? Wala man tayong sinasabi, pero nakikita nila through sa ating mga actions. Kung tayo ba ay mga lingkod ng Diyos na totoo or hindi. Ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, no? Hindi ang kanyang sarili ang tinitingnan, kundi ang Panginoon. Hallelujah. And we have decided to make it shorter para hindi masyadong mahaba, make His mark. Okay? Parang paraphrase po siya ng humble service, powerful witness, make His mark. Hindi yung mark of the beast, ha? Hindi yung mark of the 666. Ha? Hindi yon, okay? So, ang mark ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba isa? Yun nga, servanthood. Amen? Ang verse po natin ay mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ito po ay isang napakagandang verse, reminder po sa ating lahat. I wanted to start this years about servanthood kasi nga para we should ma-remind ho tayo. Ano ba ang purpose ni Lord? Para tayo ay niligtas. Okay? Jesus said, the world will know if you are my disciples if you love one another. Amen? At hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung unang-una, ang ating puso ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung mismo tayo ay hindi nakakaranas sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Amen? So, ang sabi po rito, thank you media team. Philippians chapter 2 verse 5 to 8 in Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Wow! Ano ba yung kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo? Verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Yung kaisipan natin ay dapat maging katulad kay Kristo. Ano ba ang kaisipan meron ng ating Panginoong Jesucristo? Malinaw po rito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, na meron po siyang pusong mapagkumbaba. Kilala ba ninyo ang ating Panginoong Jesucristo kung sino siya? Siya po ay Diyos. Siya po ay Creator, Savior, Provider. Sa langit, sinasamba ng mga anghel, pero pinili niyang bumaba dito sa lupa, nagpakumbaba sa kanyang loob, sa kanyang sarili. At ang sabi niya, pumunta ako dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Grabe yung humility at servanthood na pinapakita, dinidemonstrate ng ating Panginoon para tayo na kanyang mga anak, dapat magiging ganyan din. Kaya
kung alam po natin na tayo tinawag ng Panginoon bilang mga lingkod, maiwasan po ang pride at yung comparison sa isa't isa. Amen? Kung ikaw ay lingkod, ang hinahabol mo lang, ang ninanais mo lang, ay magagalak yung master mo. Hindi mo na tinitingnan yung sariling kapakanan mo. Yung sariling kaligayahan mo, dinideny mo na. Kasi nais mo lang gagawin kung ano ang kalooban ng master mo. Tayo mga anak ng Diyos, sa sinabi ko kanina kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para magiging boss. Ha? Akala natin kasi sa church, malaki na ang ating posisyon. Tayo na ang boss. Pag hindi napapansin, hindi sinasusunod yung kagustuhan, nagagalit. Ingatan po natin. No? Servanthood na pinapakita ng ating Panginoon Jesucristo, kahanga-hanga. Meron na siya lahat. Pero pinili niyang bumaba dito sa lupa, naging tao para paglingkuran at iligtas ang tao. Paging yung kanyang pagsilang, recently, nag-celebrate tayo ng Christmas. Saan ba isinilang ang ating Panginoon? Sa sabsaban. Kahit ang mga mahihirap nung unang panahon, hindi nila pinipili na ang kanilang sanggol ay silang sa maamoy na sabsaban. By the way, mga kapatid, kung may mga katabi kayo diyang mga dayuhan, no, mga hindi katulad sa atin, pakitranslate na lang po. Sa Bisaya, mga diliingon nato. Tama ba yun? Ano na lang, please stay with our brothers and sisters and then please help them understand our message. Pakitranslate na lang po. Okay? Pakitranslate na lang sa ating mga kapatiran. Okay? Thank you so much. Sabsaban. Yung sabi ko nga, kahit mga mahirap noong unang panahon, never in their life mag-desire sila ng kanilang sanggol ay silang doon sa maamoy na sabsaban. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. He should be born inside a royal palace. Di ba? At ang kanyang pagsilang, dapat i-welcome ng mga trumpita, i-welcome ng buong mundo. But no. Pinili niya doon sa maamoy na sabsaban para ipakita sa tao, ipakita sa atin ang pagiging servanthood at ang pagiging mapagkumbaba. Tayo ngayon, di ba? Minsan ayaw natin sa public hospital. Di ba? Hindi tayo confident. Nako, pag may sakit tayo, ayaw natin sa public hospital. Kasi baka matuluyan. No, di ba? Ganun eh. Pag gusto nating mag-delivery, gusto nating yung mga wife natin, dadalhin talaga natin sa mga lugar o mga hospital, paanakan na talagang alam natin ligtas tayo. Pero si Jesus, grabe, hindi na niya iniisip yun. Ang nag-welcome sa kanya, hindi mga tao eh. Unang-una, yung mga hayop kasama niya doon sa loob. Kaya grabe po, kahanga-hanga yung humility at servanthood na pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ito po ay ginawa ng ating Panginoon, ano ang dahilan at hindi natin gagawin? Sa panahon ng ating Panginoong Yesus, pagdating sa mga benefits, hindi na niya hinahabol yun. Hindi na siya naghabol ng recognition mula sa tao.
Why? Alam niya ang kanyang gawain, ang kanyang responsibility to be a servant. Tayo ngayon, hindi lang mapansin. Hindi lang matirhan ng pagkain sa Thanksgiving. Di ba? Nagtampo na. Bakit nagbigay ka ba ng pledge? Pastor! Hindi ha. Wala. Alam niyo, kahit hindi kayo nagbigay ng pledge, welcome pa rin kayong kumain, kahit marami, no? Oh, mag-repent ka lang pagkatapos. Saka sabi mo, Lord, babawi ako sa 2026. Lakihan ko na. By the way, ngayon pa lang, nagpaplano na po tayo para sa ating mga big event, sa Christmas party, maging sa Thanksgiving. No? Mag-ano tayo, mag-upgrade. Kaya para yung mga prices natin, hindi lang yung, ano ba yung mga prices natin dito? Taon-taon na ba? Puro na lang dishwashing? No. Mag-upgrade po tayo. No, mag-ano tayo, bibili tayo ng, ngayon pa lang, anyway, Lord willing, loobin ng Panginoon, darating naman talaga yun eh. So ngayon pa lang, paghahanda na po tayo. No, dagdagan natin ng, detergent powder. Para partner, di ba? Hindi, mag-upgrade po tayo. Okay? So, natin, part yan sa para lang po, gagawin natin ang pinaka-the best para po sa Panginoon. Okay, so, paano dinidemonstrate or pinapakita ng Panginoong Yesus ang pagiging servanthood or pagiging lingkod? Okay? Paano pinapakita ng ating Panginoong Yesus? Kasi dapat sa lahat ng example, perfect talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pagdating sa humility, siya yon. Pagdating sa pag-ibig, siya yon. Pagdating sa servanthood, siya po yon. Okay? Nandoon na lahat sa Kanya. Kaya siya ang ating best and perfect example. Amen? Hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo. At paano niya pinapakita sa atin ang pagiging tunay at totoong alagad at servant? Number 1, pinili niyang maglingkod, hindi ang paglingkuran, di ba? He chose to serve and not to be served. Kaya nga yung sabi ni Jesus sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao, referring to himself, kay Jesus, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So malinaw ang purpose ni Jesus. Kung doon sa langit siya'y sinasamba, bumaba siya dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Ito kasi yung panahon ng mga disciples ay nagdebate. No? Nagkakaroon ng arguments sa isa't isa kung sino kaya ang magiging dakila, sino kaya ang magiging makapangyarihan sa kaharian ng Diyos. No? Mabuti na lang yung 12 hindi sila nagsusuntukan. Mainit ang kanilang diskusyon eh. Pero mo ito, tingnan mo sa kanilang diskusyon pa lang, makikita mo, ang kanilang mga puso, balot pa rin ng yabang at hindi nila naiintindihan. Kaya sila ay nirebuke ng ating Panginoon. Gusto ninyong magiging makapangyarihan, gusto ninyong magkaroon ng titulo, gusto ninyong magiging kilala kayo sa kanya ng Diyos. Maglingkod kayo. Kayo mismo ang maglingkod. Pag ikaw ay servant, hindi ka na naghihintay kung may mag-appreciate sa'yo eh. Di ba? Do not expect, if you are a servant, that you will be given a certificate of appreciation. Wala na. Pero kahit wala kang marinig na papuri o pasalamat sa iba, you don't mind it. Why? Because you know your responsibility is to glorify the Lord. Kaya kahit anong gagawin mo,
ginagawa mo para sa Panginoon. May nag-encourage man sa'yo o wala, hindi ka magtatampo. Why? Ginagawa ko to as a servant of the Lord, ginagawa ko to para sa Kanya. At kahit gagawin mo ang tama, may mga taong hindi talaga nagagalak. At pag naririnig mo yon, alam mo ang katayuan mo, hindi ka ma-discourage. Amen? Gagawin mo ang tama, may pupuna sa'yo. Gagawin mo ang mali, lalong may pupuna sa'yo. Ang mahalaga, ginagawa mo ang lahat para sa Panginoon. Pag ikaw ang naglilinis dito sa church, walang nag-appreciate sa'yo, walang nagbigay sa'yo ng snack, walang problema. Si Jesus naglingkod, wala siyang hinihinging kapalit. Nagbibigay siya ng tulong, wala, hindi na niya pinipicturan. Binibigay sa mga sponsor. Ang servant, tulong, wala nang string attached. Amen? So si Jesus, malinaw ang kanyang purpose. To serve. At tayo mga kapatid, for this year 2026, kung sa 2025 marami tayong pagtampo, dahil hindi man lang tayo nakarinig ng pasasalamat ng ibang tao, baguhin po natin ang pag-iisip natin. Lord, 2026, I will follow you. I am your servant. May magpapasalamat man sa akin o wala, gagawin ko ang pinaka-the best dahil ang lahat ginagawa ko para sa iyo. I am here. Ako ay nilagay sa church na ito. Hindi upang paglingkuran. Amen? Ako ay dinala ni Lord sa church na ito upang tumulong, hindi upang tulungan. Pag ganun ang mindset natin, hindi tayo magtatampo. Narinig mo yung iba, may natanggap yata sila. Wah, bakit si Brad, si Sis, naka-receive ng healthy option products? Bakit ako wala? Wah, si Pastor, hindi patas favoritism. Wala. Ang totoong lingkod, wala. Kasi ang hinahabol natin, ang desire natin is to serve the Lord. Napakaganda po, napakalinaw yung declaration ng ating Panginoon. We should follow Him. Servant. Number 2. But before that, Jesus came with authority, yet He used His power to help heal and restore others. Alam niyo, si Jesus, mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang kapangyarihan. Kahit nga ang mga demonyo, takot sa Kanya. Di ba? Dahil mayroon siyang kapangyarihan. Mga demonyo. Di ba? Natandaan niyo yung story ng dalawang taong sinasapian ng mga masasamang espiritu? Sinalubong nila, nung nakita nila si Kristo, alam nila ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ang sigaw agad nila, nandito ka ba, Hesus Kristo? Para parusahan kami before sa time. Ibig sabihin, alam nilang meron silang panahon. At ang sabi pa nila, kung nais mo, may mga baboy dyan. Diyan kami, ipalipat mo kami dyan. Ibig sabihin, hindi nila kayang gumalaw pag walang salita ang Panginoon. Grabe yun. Kaya sabi ni Jesus, go! Ay yung mga masasamang espiritu lumabas mula sa dalawang tao at lumipat doon sa mga baboy. At yung mga baboy, of course, nagtalunan doon sa ilog, namatay lahat. Grabe no, sa salita lang, go! Oh! Sunod agad yung mga demonyo. Tayo. Ilang sabi na ng go. Di ba? Sabi ni Jesus, go and make disciples.
Nasa bahay pa rin tayo eh. Natapos ng 2025, wala pa rin eh. Hindi pa rin nagsishare. Ano ibig sabihin? Pasunurin pa yung demonyo. Kasi pag sabing go, alis agad eh. Tayo. Di ba? Ang sabi ni Jesus, go and make disciples. Sumunod ba tayo? Wala eh, natutulog pa rin eh. Wala pa rin. Di ba? Makapangyarihan in all situations. Pero, ginagamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, what? To help others. Yung may mga sakit, pinapagaling niya. Hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para magkakaroon ng mga slave. The Lord Jesus Christ is not a slave driver. Amen? Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang tao, iligtas ang tao. Kaya lahat ng lumapit sa kanya, hindi niya sinabihan ng no. It is in his heart to help. And never, mababasa mo sa Bible, nagsabi siyang, ayaw mo niya niyang tumulong ngayon kasi napagod siya. Lahat ng lumapit sa kanya, lahat ng may sakit na lumapit sa kanya, silang lahat ay gumaling. Ginamit ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan para tumulong, hindi upang magkaroon ng katulong. Tayo, in one way or another, we have authority. We have people under us. Kumusta? Ginagamit ba natin ang ating authority para ang mga taong ito ay makakalapit sa Panginoon? O ginagamit lang natin sila para mas lalong aangat ang buhay natin? No? Ang mga Kristiyanos, mga Christian na nag-work sa mga companies, mga organizations, gagawin lang ninyo ang tama para sa Panginoon. Si Lord na ang mag-promote, huwag ninyong gamitin ang buhay ng iba. Ang buhay ng tao para kayo umangat. Huwag ninyong apakan ang buhay ng ibang tao para kayo ay umangat. Si Lord na. Pag ginawa ninyo ang tama, gagamitin niyo yung authority ninyo para sila ay makakilala sa Panginoon. Yun. Boss ka sa company or whatever. Use them. Use that authority para sila ay makakarinig sa salita ng Panginoon. Natandaan ko noon, no? Sinabi ko na noon, ako'y grade 6 pa lang, nagiging presidente ako sa classroom. Bagong convert pa ko noon. Yung memory verse ko lang that time is only John 3:16. Sabi ko sa aking mga kaklase, mamayang hapon, magdala kayo ng Biblia. Nagulat ako, pag kinahaponan, yung mga kaklase ko, dala ng mga, ang kakapal ng mga Bible. Kasi mga Bible noon, ang sobrang kapal. Di ba? Yung mga Bible ng mga lula at mga nanay nila, dinala na sa school. Nagamit ko yung authority ko para magkaroon ng Bible study. And I believe yun din. Kasi nga tayo, sabi ng Word of God, hindi tayo tail, we are head. Para gamitin natin ang ating leadership para marami ang makakarinig sa salita ng Panginoon. Hindi tayo ang makikita. Amen? Ang Panginoon. Number 2. Paano pinapakita ng Panginoon ang kanyang servanthood or pagiging lingkod? Siya ay masunurin sa Ama. He was obedient to the Father. Alam ni Jesus, no? Doon po sa Luke chapter 22, basahin mo yan, alam mo mga ilang oras na lang po ay makakaranas na siya ng alam niyang pighati ng kahirapan. Part ng kanyang mission. Alam niya yon. Kaya ang prayer niya sa kanya, ang prayer niya sa Ama, sabi niya, kung pwede lang sana, ay maiwasan. Pero sabi niya, not my will, but yours. But your will be done. Ang lingkod ng Panginoon, hindi ang kanilang sarili
ang masusunod, ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ang lingkod ng Panginoon hindi tinitingnan ang kanyang sariling kapakanan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, not my will but yours be done. Kahit sa kahirapan, kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga problema. Masakit. 2025 nga, may mga ups, mga downs sa ating paglilingkod sa Kanya. But in all situations, katulad ng sinabi ni Jesus, not my will, but your will be done. Lord, ikaw pa rin ang masusunod. Ang kalooban mo pa rin ang aking susundin. Hindi ang aking sarili. Ganyan ang tunay na lingkod ng Panginoon. Amen? Sa hirap at ginhawa, true servants submit their will to God. No? Pag servants ka, wala na. Pag ikaw ay lingkod, servants, wala na. Ang kalooban mo, binibigay mo na sa amo mo. Hindi ka na naghahabol kung ano-ano mga rewards na marireceive mo. Ang nais mo lang is makapaglingkod. Amen? Minsan mahirap talaga. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, kahit sa mahirap, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? May mga situations sa mga decision making. Lord, mabigat. Pero not my will, but your will be done. Di ba yung sinabi ko sa inyo noon? Nung sabi na ni Lord, pabalik na kami dito sa Pinas, mula sa Cambodia. Personally, mabigat po yun. Pero stable na kami doon, missionary kami, pero nagtatrabaho kami sa school to support the ministry. And then may income na kami. Pag income, ihambing natin dito sa Pinas, hindi namin makukuha yan dito. Kaya, economically, parang okay na. And then sabi ni Lord, balik na kayo sa Pinas. Bigat nun, Lord. Bigat nun. Mas lalong mabigat nung sinabi pa niya, balik kayo doon sa IFL. Oo. Totoo yun. Sabi ko nga sa asawa ko at sa anak ko, babalik tayo sa Pinas ha. Pero wag na doon sa IFL. Maluwag pa po ang Pilipinas. Of course. Personal ko yun. Karanasan ko yun. Pero, wala eh. Naghahanap na ako ng ibang lugar. Marami kaming pwedeng mapuntahan. Sinira ng Panginoon ang buong mundo. Nagkakaroon ng COVID. Yung mga lugar na pupuntahan sana namin, sarado. Hindi pwedeng puntahan, hindi pwedeng tumanggap ng mga bisita o mga dayuhan. That time, ang bukas ang IFL na lang. At kailangan na naming bumalik. Kasi nga, magsisimula na yung study ng aking anak dito sa Pinas. Mabigat po yun. Mabigat. Dagdag pang mabigat. May baon na sana kaming pera. Di ba? Binigyan kami ng pera ng school. Ang sabi ni Lord, iwan ninyo ang 1,000 US dollar. Ibigay ninyo doon sa dorm. Mas lalong mabigat po yun. Pupunta kami sa IFL, alam namin walang pera doon. Mabuti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Dati na po kami rito, 2005 to 2008. Amen, noon, that time. Pila-pila kami doon sa kainan. Takal-takal. Kahit gaano kalaki ang katawan mo, isang takal lang talaga. Kung medyo malakas ang loob mo, hihingi ka ng dagdag. Pero dadaan ka muna sa butas ng karayom.
Kailangan mo nang magpabingi-bingihan ka sa mga sigaw na maririnig mo. Oo. Pero mo, $1,000, malaki na po yun. Pambaon po namin. Pero, yun nga, sabi ni Jesus, not my will, but your will be done. At nung bumalik po kami rito sa IFL, may mga problema. Pero, hindi nagkulang ang Panginoon. Ang kabutihan ng Panginoon ay mas malaki pa sa problema. Yung pinaiwan niya sa amin na $1,000, ano nangyari doon? Hindi yan tuluyan nang wala. Binabalik yan ng Panginoon. Wala kaming sahod dito, kapatid, to tell you honestly. Ang maganda sa walang sahod, unlimited ang resources na darating sa'yo. Hindi ako nagmamayabang. Hindi mo alam kung sino magbigay, di ba? Oh. Kasi nga, ang provision ng Panginoon, hindi lang nakasalalay doon sa sahod mo. Eh, tinawag ka sa lugar, mag-ministry, walang sahod, at galing ka doon sa may malaking sahod, hindi ibig sabihin kawawa ka na. Si Lord ang tumawag sa'yo, alam niya ang buhay mo. At ang obedient mo sa Kanya, i-reward niya yun. Dito wala kaming sahod, pero hindi na kami nagbabayad, wala kaming binabayaran sa bahay. Hindi kami nagbabayad ng kuryente. Hindi kami nagbabayad, wala kaming binabayaran sa tubig. Kaya pag may nagbibigay sa amin, kahit anong halaga, 100, 500, 1,000, 1 million, wala pang nagbibigay ng 1 million, ha? Malaki na po sa amin yun. Alam ba ninyo? Sasabihin ko lang sa inyo. Noong December 2025, nakareceive po kami ng love gift, Christmas gift. Sa amin kasi kahit anong halaga, malaki na po yon. Amen? Sa amin, malaki na po yon. May magbibigay sa amin ng 100, malaking pera na po yon. Magbibigay ng 1,000, malaki na po yon. Magbibigay ng 10,000, mas malaki na po yon. Pero alam ba ninyo, noong December 2025, may nagbigay sa amin ng Christmas gift. I tell you, kapatid, hindi pa namin naubos hanggang ngayon. Paano yun? Paano yun? Kasi hindi ibig sabihin binigyan ka ni Lord, labas-labas ka agad, di ba? Ano bang paggastusan namin? Yung anak namin, free ang schooling niya. Mahirap naman kung yung pera palagi na lang kami sa sangyupsal. Di ba? Mamaya, huwag kayong manghiram, ha? Tandaan ko noon, nagtestimony ako dito, Hindi, noon pa yon. Pagkatapos ko sa church talaga, pumupunta sa bahay. Pastor, ano talaga? Ikaw talaga ang provision, ang gagamitin ng Lord para ma-meet ang aking pangailangan. Nang hiram. Kasi narinig niyang nagtestimony ako hindi ko pwedeng sabihin na walang pera. Kasi nga, katatapos lang ng testimony. Magkano ang hiramin? Yun nga, 300. Bayaran ko. Miyerkules o Wednesday, bayaran ko. Sige, walang problema. Wednesday, bumalik sa bahay. May kumatyok sa bahay, bata. Nagbigay ng seal card. Seal card. Di ba noon yung mga load sa Globe, Smart, di ba card yun, bibilin mo? 300 yun. Pastor, pinabigay ni, madam, so-and-so. Akala ko, bonus yun. Yun na pala ang panggabayad niya. Ang bait, no? Ang problema, yung binigay niyang card, ang cellphone namin ay Globe ba yun? Basta ang cellphone namin ay Globe, yung binigay niya ay pang-smart. Kaya simula noon, kapatid, hindi na ako nagtestimony. Hindi tumigil ang provision ni Lord. Pero sabi ko, baka mamaya may kakatok na naman sa bahay, Pastor. Ikaw ang provision ni Lord.
Hindi na ako nag-testimony. Mamaya, please, mamaya hindi ako uwi sa bahay. Alam niyo yung bahay namin, nasa gate, di ba? Hindi ako uwi doon. Baka matokso pa kayo eh. May sobra pa pala si pastor last year. Sugurin natin. Alam niyo kasi kapatid kami, masama po magiging madamot. Ha? At the same time, masama din magiging extravagant ka. Both extreme, hindi maganda. Dapat katamtaman ka kung ano lang ang kalooban ni Lord. Doon kami. Hindi naman kami nagugutom. Pag gusto namin pumunta somewhere else, may provision si Lord. Wala na kaming sahod ha. Wala na promise. Wala. Pero walang sahod, pero hindi naubusan si Lord mag-provide. Kasi sinusunod namin ang kanyang kalooban. Mabigat po yun. Biro mo, alis kami sa 12 years kami doon, tapos babalik kami rito sa wala. But your will be done, not mine. Pag tinawag tayo ni Lord, alam na niya kung paano i-provide ang pangangailangan natin. Amen? Magiging obedient servant lang po tayo. Hindi ho kahit kailan magkukulang ang Panginoon. Nung Christmas, of course, may mga magbibigay, no? Mga amount, pastor, ilagay bulsa-bulsa agad. Kaya pag December, Christmas, nilalakihan ko na yung bulsa ko. Hindi nagbabago ha, ganun pa na. Pero alam mo ba kung ganun pa rin kalalim ha. Pero alam mo ba saan ko ginagamit yon? Prizes po yun sa mga games namin dito. Kaya kung kayo nagtataka, wow, si pastor nagpapagames, daming cash prize. Kapatid, hindi ko po pira yun. Binigay lang din po sa akin yun. At gusto ko lang i-share at ibalik at ibahagi sa iba. Kaya, pag may mga games, sige, prize. Pero wala, binigay lang din po yun. Di ba? Binibless ako, bless ko din yung iba. Amen? So, gagawin po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, sunod, next. Naglilingkod ang ating Panginoong Yesus. He served even in lowly tasks, kahit sa pinakamababang gawain. Ang servant, walang pinipiling trabaho. Ha? To God be the glory, kahit ako dito sa pulpit, hindi po ako nahihiya na maghawak ng walis at maglinis sa church. Hindi po ako nahihiya maghawak ng map at mag-map church. To God be the glory. Because pag ikaw ay isang lingkod, ay hindi ibig sabihin, oy, pastor ako ha. Nakakahiya pag nakita ng tao na nagmamap ako sa floor, naglilinis ako sa church. Hindi. Bakit? Pag pastor ka ba, nagiging Panginoon ka ba? Hindi. Servant ka pa rin. Kaya kung ano ang sinasabi ni Lord sa iyo, hindi ibig sabihin, pastor ka, dapat sa pulpit ka palagi. May nakita mo yung pangangailangan sa church, ay nakaganyan ka na lang. Dahil pastor ka, hindi. Ipapakita mo. Gagawin mo yun. Ako kahit pastor na po ako, hindi ako nandidiri na maglinis ng CR. Opo. Kahapon, nagulat lang talaga ako. Nagmamap ako doon sa hagdanan. Biglang dumating yung presidente ng board natin. Nagulat ako. Hindi nagpaalam eh. Pastor, naglilinis ka? Sige sir, tulong tayo. No? Why? Ang lingkod ng Panginoon, hindi tayo namimili ng trabaho. Si Jesus, anong ginawa niya? Yung mga paa ng kanyang mga disciples, hinugasan niya. Ang gawaing yon, ginagawa lang yan ng mga alipin, ng mga servants. But never isang taong kilala na naghuhugas ng paa ng kanyang mga taong mas mababa pa sa kanya. But the Lord Jesus Christ demonstrated to us how to become a servant. Kaya sa tingin mo, mas magaling ka pa sa taong ito, para sa Panginoon, handa mo siyang paglingkuran. Amen?
handa mo siyang paglingkuran para sa Panginoon. Kaya dito, huwag na tayong maghintay kung anong tulong ang makukuha natin sa church. No? Huwag na kayo. Magtatanong kayo sa Panginoon, Lord, ano ba ang maitutulong ko sa church? Hindi yung, Lord, ano ba ang maitulong ng church sa akin? Kaya nga, dito tayo itinanim ng Panginoon dahil nais niya na tayo'y magiging blessing at magiging tulong sa iba at sa church. Amen? Kahit ikaw ay may posisyon sa company, manager, director, whatever. Pag sinabihan ka ni Lord, magkuha ka ng walis, magkuha ka ng dustpan, maglinis ka sa church, hindi nakakahiya yon. That is a worship to the Lord. And if you are a servant, you don't mind ano ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa iyo na nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Sa church natin, pangalan lang yun, posisyon. Pastor, mga leaders, pero actually, sa mata ng Panginoon, patas lang po tayo. Kung gaano kahalaga ang responsibility ng pastor, ganoon kahalaga ang responsibility ng janitor, ng tagapaglinis, tagapag-ayos ng upuan. Amen? Mayroon lang tayong pastor, may tayong mga leader, para maging smooth ang takbo ng organization. Pero hindi ibig sabihin, kami ay mas mahal kami ng Panginoon at mas favored kami sa Panginoon ng Panginoon kaysa inyo. Hindi po. Pantay-pantay at patas po tayo. Okay? Nasa responsibility na po natin yon. Ano man ang tungkulin mo sa church, ikaw ay tagapag-arrange ng mga upuan, but ginagawa mo ang lahat faithfully. Faithfully para sa Panginoon. Hindi ka na inutusan. Alam mong mahalaga ito. Wala nang nagsasabi sa'yo, ginagawa mo ang lahat. You will be greatly rewarded. Amen. Lahat po ng ating ginagawa para sa Panginoon, hindi nasasayang. Amen. Yung mga ginagawa mong kabutihan para sa Panginoon last year, ay hindi nasasayang yun. One day, very soon, ma-amaze ka na lang sa reward, sa gantimpala na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Lahat ng kabutihan mo, hindi nabubura yan sa isipan ng Panginoon. Kaya nga, hindi tayo dapat napapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Kung dapat mapapagod kayo sa pagkatsismosa at pagkatsismoso. Ang tinamaan mag-amin. Salamat at wala. Amen? Hallelujah. Alam ninyo, ako bilang pastor, pag nakakarinig po ako ng chismis talaga, parang minsan nahihina. Hindi ko maiwasan yung malungkot at manghihina. No? Pero, kaya lahat pinagkakatiwala namin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tanggalin mo na lang yung mga chismosa dyan. Kung hindi mo sila gagamitin para mag-share ng gospel, kunin mo na. Hindi kunin dito sa lupa. No? Baka doon sa ibang lugar na pwede siyang mag-grow. Pero kapatid tandaan ho natin. Isang tao, isang creature lang po ang nakangiti pag tayo nagiging chismoso at chismosa. Si Satanas. Ang Panginoon nalulungkot po. Wala at wala pong naitulong ang pagbabahagi ng chismis. Wala at wala po. Nagkikreate lang po siya ng division. Nagkikreate siya ng away. Nagkasama tayo sa isang church, pero hindi magkalapit. Si sister nasa kabila, ikaw naman nasa kabila. Why? Dahil sa mga information na hindi tama. Mga salitang hindi nakakatulong. Amen. Lahat ng mga chismoso at chismosa, mga
Mga spokesperson yan ng kalaban. Kaya don't be a spokesperson of the enemy. Amen. Be a servant. Ang servant, kaya na to, anong naririnig niya, nakikita niya, ginagawa lang niyang tama, hindi siya na-discourage. Amen. Sa taong ito, mga kapatid, yan po ang ating prayer. Na tayo po ay maging lingkod, tunay na lingkod ng Panginoon. Kasi pag naintindihan po natin yan, if we truly understand being a servant of God, hindi po natin ma-entertain yung tampuhan. Diba? Wala mang mga musta sa'yo, hindi ka ma-discourage. Patuloy mong gagampanan yung ginagawa mo para sa Panginoon. Binigay niya, ito ang pinaka mabigat sa lahat bilang servant. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iba. He gave His life for others. Balikan natin yung Mark 10:45. Mark 10:45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ang lingkod ng Diyos handang mag-alay sa kanyang buhay. Amen! Handa na ba tayong mamatay? Bakit walang nag-amin? Amen! Yun. No? Willing ka kahit buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Dahil alam mo ang ginagawa mo. Ito yung question na nais kong pagmuni-munihan natin. Kung si Jesus mismo ay nagpakumbaba upang maglingkod, okay? Ano pa ang aking palusot upang hindi maglingkod? Talking to yourself. Talk to yourself now. Talk to yourself now. Kung si Jesus mismo ay nagpakumbaba upang maglingkod, ano pa ang aking palusot? Ano pa ang iyong dahilan upang hindi maglingkod? Dami mong ibigay na dahilan. Hindi ako maka-church ngayon dahil ganyan, ganito. Wala. Hindi ako makapag-Bible reading dahil ganyan, ganito. Dami mong dahilan. Hindi ako makakapunta sa prayer meeting dahil ganyan. Hindi ako maka-join. Alam mo, si Jesus, mayroon siyang mabigat at tamang dahilan. Pero hindi niya ginamit yun para magiging hadlang ang kanyang paglingkod sa kapwa. Sa tao. Tayo dito sa church ngayon. Ano pang palusot ang kaya mong ibigay para hindi tayo maglingkod sa Kanya? Meron ba? Kausapin mo yung sarili mo. Shall we all stand up? Sa taong ito, servanthood ang topic natin. And it is our prayer na hindi lang po ito magiging tema natin. Ito po ay magiging buhay natin. Amen? Ito po ay magiging buhay natin na maglingkod sa isa't isa, maglingkod sa Panginoon. Muli po ang tanong na yun, kausapin mo yung sarili mo ngayon and surrender to the Lord. First Sunday po ngayon ng 2026. Isang magandang pasimula, start, para po magkaroon tayo ng evaluation sa ating sarili. Suko natin sa Panginoon, Lord, sa taong ito, ako po ay susunod sa iyo. Ako po ay magiging lingkod mo, Panginoon.